In other words, napakasimpleng logic mga kapatid. Ito ang question. What is the use of giving food if they are immortal? Bakit bibigyan pa kita ng pagkain? Alam ko namang hindi ka mamamatay. Explosion! So, let us proceed. Let's study, mga kapatid. Gamitin po natin itong ating knowledge about sa language at sa context. So, ang tanong dito, did Adam and Eve possess eternal life before the fall? So, yun po, mga kapatid, ang i-resolve natin ngayong gabi. At una, punta tayo sa linguistic argument, mga kapatid. Ang salitang eternal aionios, no? Aionios. So simply means everlasting or without end, mga kapatid at mga kaibigan. So in the strict Greek sense, if it ends or temporary or momentary, then it falls on etymological fallacy, no, mga kapatid at mga kaibigan. As a student of Greek, mga kapatid, sinabi ko na sa inyo dito, mga kapatid, na isang mortal sin para sa aming mga estudyante na i-bend natin ang law ng Greek grammar at saka syntax ay isang mortal sin po yan sa amin as student of the Greek, no? Kung ano yung salita, wag niyong baguhin. Kasi para sa amin, masama yun, no? Mortal sin yun, kapatid, kapag ang sinabi ay eternal, aionios, everlasting or without end, talagang yun ang aming panindigan, no? We are true to the word of the scripture. Kung ano yun, eternal yun, mga kapatid. It's not temporary, it's not momentary, but it is eternal, no? So etymological fallacy ang kalalabasan yan. Kung isapilitan ng mga kaibigan at kapatid natin dyan na ang salitang eternal ay temporary o kaya momentary or may katapusan, no? So because we are a student of the original language, so talagang eternal is eternal, mga kapatid at mga kaibigan. Alright? Now, let's go to life. Now, ang salitang life dyan is zoe, no? Zoe. Merong multiple words sa life sa Bible. 3, mga kapatid. Bios, no, yung biological life, livelihood. Yung kumbaga from dust to dust, no, mga kapatid. Biological life. So ang Greek word niyan, ginagamit din yan, is bios, no, from the word bio, biology, right? At ang pangalawa ay psyche, no, psyche, soul or life, individual self. So it could be your soul, your life, will go to heaven or will go to hell, like that, mga kapatid at mga kaibigan. Anyway, hindi naman namamatay ang soul life, mga kapatid. Ito lang body, physical. Ito lang yung may katapusan, may end, no, mga kapatid at mga kaibigan, no? Unless it will be changed into incorruptible body, sabi ng Bible. At yun, mga kapatid at mga kaibigan, magiging yun, mga kapatid. It could be immortal. Okay? So yun ang sinabi dyan, mga kapatid, sa Greek, no? Ang pangatlo ay zoe, life in its absolute sense. Alright? So, ang pangatlo, yan ang ginagamit, mga kapatid, usually, kapag tandem yung eternal at saka life. Zoe ang ginagamit dyan, hindi bios, hindi psyche, kundi zoe. No? So, kung makahanap kayo dyan sa Bible, yung salita kanina, aionios, bios, or anoinios, zoe, o psyche, ipaalam nyo sa comment section. Kapag tandem ang eternal at saka life, ay palagi ang aionios zoe or zoe aionios, no, mga kapatid at mga kaibigan. So in the Gospel of John, especially, zoe, it's not bios, it's not psyche, does not merely mean biological survival, no, but it refers to the life of God Himself, no, the life of God Himself na i-impart niya sa mga redeem niya, mga kapatid. And then pangalawa, life as a divine quality. No, divine quality, mga kapatid at mga kaibigan. At pangatlo, a life that originates from above. Yun po, mga kapatid at mga kaibigan, sa 1 John 1:4 and sa John 1:4 and John 5:26. No, kung meron kayong scripture diyan, pakibasa na lang. So, it is not merely duration. Duration, it talks about duration ba? Yung duration. When you say zoe, kapag zoe, mga kapatid, life in its absolute sense, it is participation in the life of God. Yung meron kang ang participation doon sa buhay mismo ng Diyos, mga kapatid at mga kaibigan, parang nilagay mo ang buhay mo sa buhay niya, no? Yun po ang zoe, mga kapatid at mga kaibigan. It doesn't talk merely about duration, but our life, no, being in the life of God. Yun po, mga kapatid at mga kaibigan. In other words, linguistically, pag sinabing linguistically, language, no? Yung ginagamit natin, eternal life. Yun ang language. Zoe aionios, combining the life
and the word eternal, it means everlasting without end participation in the life of God or participation in the life of God forever. So everlasting without end yan mga kapatid. Wala yang yung iba kasi yung eternal may katapusan, no? That is etymological fallacy, and that is sin against the word of God. Kasalanan yun kapatid kapag binago mo ang salita ng Panginoon, dinagdagan mo, kinunan mo, kasalanan yun. You are endangered, no, sa sinabi doon sa Revelation mga kapatid. Now, biblically and theologically, eternal life or zoe aionios can be used exactly only, okay? Remember that the word only in reference to the life of God shared with redeemed persons. Ang buhay ng Diyos mismo ay kanyang share. Yung tawag participation, no? Nag-participate. Yung buhay talaga natin at ang buhay ng Diyos ay there is a participation mga kapatid at mga kaibigan, no? God shared with redeemed persons, never merely for unending existence mga kapatid at mga kaibigan. No, hindi lamang sa unending existence kundi yung talagang buhay ng Panginoon, buhay ng Diyos ay kanyang ibinigay, no? Buhay niya mismo ibinigay, hindi lang yung breath, no? Yung parang ginawa kay Adan at kang Adam na okay, the breath of life, ng kapatid, kundi mismo ang buhay niya, the quality of his life is shared, mga kapatid, sa mga redeemed persons. Alright? So, yan mga kapatid, ang ibig sabihin ng eternal life sa Bible, actually, biblically and theologically. Hindi yung kahit ano-ano na lang ibig sabihin natin yan. We have to study the language, which is zoe aionios, of which come up into conclusion mga kapatid, na ito ay gagamitin lamang reference to the life of God na shared with redeemed persons. Sana po ay klaro yun mga kapatid, ha? Alright. Now, the verse is very clear, mga kapatid, dito sa John 17:3. This is eternal life. Kasi palagi kong sinasabi kay Westlake, palagi kong tinatanong, saan ang promise sa Genesis ng Panginoon ng eternal life? So, merong assumption na lang, no logic, pero hindi mga kapatid. Pero ang Bible lang sabi, this is eternal life. Ito yung eternal life. Wala nang iba. Ito yun mga kapatid. That they may know you, the Father, the only true God, and the word "and" kai sa Greek mga kapatid, it links to coordinated objects under one saving knowledge. Ibig sabihin, hindi mo ma-separate ang eternal life, knowing God the Father and knowing the Son, whom He had sent. Importante yung whom He had sent, mga kapatid, para may context tayo na ang nagsabi niyan, si Jesus Christ, sa the time na siya ay nasa sanlibutan. Nung give up niya yung kanyang pagka-Diyos, sabi sa Philippians, He never thought about being God. No? He never think na equal siya sa Diyos, sabi ni Pablo, but He made Himself of no reputation, in the likeness of a servant, no? So hindi niya inisip na Diyos siya nung siya ay nasa sanlibutan. So normal lang yung sabihin niya, the Father, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. So ibig sabihin, yung focus ni Jesus Christ being a sent one, hindi being the God one, kundi being sent one. So normal lang nasasabihin ni Kristo kasi nga hindi na niya isinisip na equal siya sa Diyos. Philippians chapter 3 mga kapatid, sinabi doon, 2 or 3, na sinabi doon na He made Himself of no reputation. He thought it not equal to be robbery equal with God, no? To be equal with God, sabi doon mga kapatid, no, mga kaibigan. But thought of Himself as in the likeness of man, even to the death of the cross, mga kapatid at mga kaibigan. So sa panahon ni Jesus Christ na nandito siya sa sanlibutan, normal yun na sabihin niya, Father, greater than me. Normal yun kasi nga hindi niya inisip na equal siya sa Diyos, but thought himself of no reputation, sabi sa Philippians, mga kapatid. So itong sinabi niya dito sa John chapter 17 verse 3, napakaklaro, nasa stage siya na sinabi doon na mga kapatid na hindi niya inisip na isa siyang Diyos or equal sa Diyos or in the form, morphe of God, kundi isa talaga siyang normal, no? Na tao, just like us mga kapatid. So normal lang yung sinabi niya, the only true God, because around them, around these people, there are a lot of gods, mga kapatid at mga kaibigan. So sinabi niya, that they may know you, Father, the only true God. And dalawa mga kapatid ang composition para magkaroon ka ng eternal life. Hindi po pwedeng know God ka lang, know the Father. But you must know the Son, ang object, bakit siya ipinadala. Mga kapatid at mga kaibigan. Bakit siya ipinadala? Kung hindi mo yan paniwalaan, wala kang eternal life.
Taliwas sa ibang pananampalataya, no? May magisterium siguro ata, no? Kahit si Brad alam niya na may magisterium na nagsabi na kahit hindi daw maniwala kay Kristo basta good life lang ay save pa rin siya, makapunta sa langit, no? Pero napakaklaro dito, it's not enough that you know God. It's not enough that you know the Father. Kasi ang salitang and, ang salitang kai, magkarugtong at hindi mo pwedeng i-separate yan. Because link ang dalawa, ang two coordinated objects, the Father and the Son, under one saving knowledge, mga kapatid at mga kaibigan. You must know the Father, the only true God, and you must know me, Jesus Christ, whom He had sent. Bakit siya ipinadala, mga kapatid? So, yung dalawang yan, importante yan sa saving knowledge, mga kapatid, sa eternal life. Kapag wala ang isa dyan, wala kang eternal life. Very explicit ang passage. This is eternal life. Know the Father and know the Son whom the Father sent. Alright, mga kapatid at mga kaibigan. So that is eternal life, mga kapatid. So ngayon, ang tanong, did Adam and Eve possesses eternal life before the fall? Kung yun ang meaning, linguistically, yun ang meaning niya. Biblically and theologically, yun ang meaning niya. Does Adam and Eve qualify to have eternal life? Yan ang tanong. Tanungin niyo ang sarili niyo, mga kapatid. Unless you will invent another meaning of the word eternal life. Not biblical and not theological, mga kapatid at mga kaibigan. Alright? No. So ang answer dyan, no. Number one. Bakit? Linguistically, eternal life is zoe anonios. Not bios anonios, not shoke anonios. Anong mabasa niyo dyan sa Bible, mga kapatid? Bios Ionios or Shoke Ionios? Anong mabasa mo dyan sa eternal life? Zoe Anoneos. Ionios, I mean. Linguistically. Bagsak ka na dyan sa unang-una pa lang. Di ba? Number two, biblically, this eternal life, mga kapatid, ay masumpungan lamang sa paniniwala sa Ama na tunay na Diyos at sa kay Jesus Christ na ipinadala. Bakit siya ipinadala? Of course, nothing else. As Lord, as Savior of your life, mga kapatid at mga kaibigan. Kapag hindi ka naniniwala sa dalawang yan, you can never have eternal life. Yun ang sagot dyan, mga kapatid. Bakit no ang answer dyan, mga kapatid? Pangatlo. Ito, pangatlo, mga kapatid. Contextually, punta tayo sa context, mga kapatid, kasi linguistic and contextual. Ang linguistic, yung ng language, eternal and life. Ano yan sa original? Pag context, base ka na naman doon sa immediate, remote context. May dalawang klaseng context kasi immediate context at saka remote context, mga kapatid at mga kaibigan. No? So base tayo doon, mga kapatid. God clearly show Adam and Eve were not immortal. Napakaklaro sa context na ipinakita ng Diyos doon sa context na hindi talaga immortal si Adan at saka Eva. Number one, God created man from dust. Genesis chapter 2:7. And after the fall, God said, For dust thou art, and unto dust shalt thou return. Ibig sabihin, alam ng Diyos, nababalik talaga si Adan pagka-dust, mga kapatid. No? Bakit galing siya sa dust? Hindi siya galing sa steel. Hindi siya galing sa ano ba dyan, mga kapatid, na immortal o kaya matagal mamatay. Bakit dust, mga kapatid at mga kaibigan? Dahil alam ng Diyos, babalik siya doon sa dust after the fall. Kaya sabi ng Panginoon, For dust thou art, and unto dust shall thou return. Napakaklaro ang salita, no? Babalik ka doon dahil doon ka ginawa ko. Ibig sabihin, may katapusan ka, mga kapatid, kaibigan, ang sinabi ng Panginoon. Alam ng Diyos na magkasala sila. Alam ng Diyos, hindi sila immortal. Kasi nga, ginawa sila ng Diyos from the dust, mga kapatid at mga kaibigan. Hindi galing sa kung saang elemento, mga kapatid at mga kaibigan. Di ba? So dyan, palang mga kapatid, meron na tayong evidence that God clearly showed, no, mga kapatid, na hindi sila immortal. Pangalawa, God created already the tree of life before the fall, which after the fall was off limited to them. Ito, mga kapatid, sa verse. And the Lord God said, Behold, the man is become one of us, to know good and evil. And now, lest he put forth his hand, and take also the tree of life, to eat, and live forever. So, mga kapatid, ang immortality ni Adan at ni Eva nakadepende sa tree of life kasi ginawa yun ng Diyos doon, mga kapatid, before sila nagkasala. Nandun na yung tree of life, pati yung tree of the good of knowledge and evil. Kaya sabi ng Panginoon, of all the trees you can eat, including the tree of life. Ibig sabihin, mga kapatid, kumakain sila ng mga anything, kasali na yung tree of life. Kaya hindi sila mamamatay because of the tree of life. So dependent ang kanilang immortality sa tree of life. Because when they eat that, they will live forever. Nung nagkasala sila, binawala na ng Panginoon yun. Binawala na.
Kaya sabi niya, paalisin natin ito. Kasi nga, baka kakain sila sa tree of life at magiging immortal sila. So, ibig sabihin, si Adan at si Eva ay hindi po immortal, mga kapatid. Dependent ang kanilang buhay sa tree of life na kailangan mag-obey sila kasi sabi ng Panginoon, you can eat all of the trees. In other words, they have to obey that. They have to eat. And do not eat this because you will die. Okay? You will be immortal if you will eat this tree. Kasali yung tree of life dyan, mga kapatid. But if you eat this tree, you will die. Ibig sabihin, mga kapatid, ang immortality ni Adan at ni Eva nakadepende sa Genesis chapter 2:23 sa tree of life. Kasi nga, nung nagkasala sila, binawalan na. Bawal lang kumain. Baka magkaroon sila ng buhay na walang hanggang immortal, mga kapatid. That's not an eternal life anyway. Because it doesn't talk about the life imparting by God. Sa biological lang yon sa body, no, mga kapatid at mga kaibigan. Iba kasi yung eternal life na sinabi natin kanina, mga kapatid, dahil it talks about the life of God in-impart niya sa redeem, mga kapatid at mga kaibigan, no? So, pangalawang ebidensya na hindi talaga immortal si Adan at si Eva. Ang kanilang immortality depends on the tree of life na sinabi ng Panginoon, you can eat all of the trees, the fruit of the trees there, including the tree of life, so that you will live forever. But if you will eat this one, you will die. So obedience pa rin mga kapatid ang basihan doon, kapatid, sa kanilang immortality, no? Na hindi sa physical ito, mga kapatid, actually, no? Kasi nga ang eternal life refers to the life of God imparted to a redeemed ones, mga kapatid at mga kaibigan, by knowing God and knowing the Son whom the Father sent. So in other words, this is a clear indication that eating this tree of life means immortality. Siguro na-imagine ko, mga kapatid, nung hindi pa sila kumain doon sa tree of the knowledge of the good and evil, alam nila na kakainin. Parang mga kapatid, no? Yung instinct na mga kapatid na talagang tayo'y kakain, no? Kakain tayo niyan kasi masustansya yan. Alam natin na kung kakain tayo nito, high blood tayo, sigurado matitigok tayo. Pero kung minsan, sa sarap, litson, pinagbawalan ng litson, dahil sa sarap, kakainin natin. So, meron tayong instinct na kapag nagutom ka na, kakain ka. So, kung makita natin, mga kapatid, pati yung mga aso at saka mga animals, no? Kung kahit na may sakit sa tiyan o pusa, kung titingnan mo, may pupuntahan silang parang herb, no? Yung mga sagbot o sa sagbot sa Bisaya, mga damo, sa Tagalog. Pupuntahan nila yung kakain nila, tapos ma-relieve yung dinaramdam ng mga animals, no? So, na-imagine ko na before the fall, naging immortal sila Adan at si Eva kasi nga sabi ng Panginoon, you can eat the tree, everything there except this one, no? So, kasali yung tree of life doon. So, alam nila na kapag kakain sila doon, ay magiging immortal sila. They will live forever. So, nakita natin, mga kapatid, na hindi si Adan at si Eva ang immortal, kundi nandun pa rin sa tree of life. No? So, napakaklaro sa Genesis 3:22, sa context. Now, pangatlo, God says, before the fall, anong sabi ng Panginoon before the fall? God says, behold, I have given you every plant yielding seed, and every tree with seed in its fruit. You shall have them for food. For food, di ba? So, ganito, tatanungin ko kayo, kahit si Brother Rasha, tatanungin ko diyan, mga kapatid. Bakit tayo kumakain? Para magiging healthy. Bakit gusto mo maging healthy? Kasi ayaw mong gustong mamatay. No. Kakain tayo dahil ayaw nating gustong mamatay. In other words, napakasimpleng logic, mga kapatid. Ito ang question. What is the use of giving food if they are immortal? Bakit bibigyan pa kita ng pagkain? Alam ko namang hindi ka mamamatay. Ano ba yan, kapatid, kaibigan? Anong logic dyan? Kahit ako, hindi na ako kakain. Kung ako ay immortal, meron akong, sinasabi nyo eternal life, pero mali naman yung paggagamit dyan. Sasabihin na natin immortal. Kung immortal si Adan at si Eva, bakit pa ako kakain? No? Na useless lang yung bayad ko sa Jollibee. Useless lang yung pagbili ko ng mga masasarap na pagkain, kapatid. Yung pag-jogging namin ni Brother Asya. Useless yun para magiging healthy kami kung immortal. Bakit pa kakain, kapatid? Ano ba ang silbi ng pagkain na binigay ko sa iyo kung alam ko naman na immortal ka? Hindi ka naman mamamatay kung walang kain, So napakaklaro, mga kapatid, na si Adan at si Eva, walang eternal life na sinasabi ninyo or immortality. Talagang napakaklaro ang Bible, kapatid. Explicit. Bakit may pagkaing ibibigay kung hindi ka naman mamamatay? Para saan yun? Di ba?
Ay, mga kapatid, mga kaibigan, kaya hindi natin pwedeng gamitin ang life ni Adan at saka ni Eva para isasabihin natin sila may eternal life, nawawala, at ikontra natin sa usas. Kasi nga, mali ang interpretation. Tatlong ebidensya yan, mga kapatid. 1, linguistically. 2, biblically. 3, contextually. O saan ka pupunta? Sa logic mo. Okay naman yung logic mo kung, ganito mga kapatid, kung ang logic, ang philosophy, at ang theology, mag-agree silang tatlo, napaka-power yan, kapatid. Hindi tayo kukontra dyan. Kasi nga, tatlo sinamahan mo ng logic, sinamahan ng philosophy, at sinamahan mo ng theology. Biblical. Kapag yung tatlo, magkasundo yan, kapatid, napakasulid talaga. Hindi mo basta-basta mabubuwag ang katotohanan dyan, kapatid. Ngayon, logic lang nag-stand mo. Wala kang biblical stand. Wala kang, kahit logic, kapatid, wala naman siguro bakit ka kakain kung immortal ka? What is the use of food? Yang tatlo, mga kapatid, enough na yan. Sa korte yan, ay wala na. The case is dismissed. Kaya mga anti-usas, huwag niyong gamitin ang storya ni Adan at ni Eva para i-trample down ninyo ang osas na doctrine. Alright? Now ngayon, ito ang tanong, bakit ang mga osas defenders naniniwala na hindi napuputol ang eternal life? Bakit ang mga osas defenders lamang, kami lamang talaga ang naniniwala na hindi napuputol ang eternal life kasi nga eternal pinipilit ninyong putulin. Pero sa linguistic, mga kapatid, number 1, bakit kami lang? Bakit kami naniwala? Kasi nga, stricto kami sa linguistic, sa language. Mga kapatid, nga kapag eternal, eternal yan. Kung meron kang verse na mabasa na napuputol dahil gumawa ng ganito, Hebrews, John 15, mali ang interpretation mo. Kaya nga, nag-present na ako niyan linguistically, in contextually, John 15, verse 5, Hebrews. Wala. Ayun, hindi yun, mga kapatid. Hindi mo pwede kasing ibangga yun sa eternal life. Wrong interpretation, private interpretation yung ginagawa ninyo sa mga verses na ibangga yung Bible, nagsuntukan. Paano yan ngayon ang eternal na linguistically? Skip nyo lang yan. Kung namalaya ninyo, kami mga osas, kung ano yung verse na pinisent nyo, linguistic contextual interpretation namin yun na lalabas na mali talaga yung pag-intindi mo. Hairline lang sa mga interpretation, mga kapatid. Kailangan mo malaman, katulad yan, ang Zoe. Akala mo life yun, bios o suke. Hindi yun bios o suke. Zoe. Iba yun sa Greek, mga kapatid. Pero life ang meaning, life pa rin yun. Pero pag gamit sa Greek, tatlo. Bios, suke, and Zoe. Kapag idugtong yun sa aionios, magkaiba yung meaning nun, mga kapatid. Diba? So sa akin ba yung Greek? Hindi. Ako ba nag-imbento sa Greek? Hindi rin. Scholar ba ako sa Greek na marunong? Hindi rin, mga kapatid. Nag-aral pa lang ako. So hindi ko ito personal interpretation. Ang kaso lang nitong mga anti-usas, nag-iimbento at hindi naniwala sa mga scholarship. Paano yun? Gusto lang kasi, yung kanila, manalo kami. Ito nangyari sa iyo, nagdebate tayo, wala kang nagawa. Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, mga kaibigan, na yan, klaseng mga taong yan, ay not scholarly educated, mga kapatid at mga kaibigan. Right? So number 1, bakit kami naniwala? Linguistically, yan. Ang eternal life, Zoe Aionios, means everlasting, without end. In the life of God. Alright? Number 2, sabi ng Philippians, chapter 2:13, for it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. Napakaklaro, ang Diyos namin ang mag-work sa amin, sa loob namin, sa pag-will at sa pag-perform. Kaya sabi ng 12, ma-work out namin yung salvation namin sa loob, kasi nga, nag-work in ang Panginoon. So, 4, because of the word for. Ang verse 12, mga kapatid, work out your own salvation. Why? Because it is God who works in you. Naka-work out ka dahil nag-work in ang Diyos. Siya ang nag-work in sa iyong will. Anong will? Free will. Wala kang magagawa. Kapag New Year's resolution, magbago ako. Hindi na ako iinom. Hindi na ako magkakain. Ay palagi na akong mag-jogging para katulad namin, Brother Rasya, o palagi akong mag-basketball. New Year's resolution. Bakit hindi natutupad? Isayo lang yan. Gusto ko lang magbago ng paraan. Ganon. Pero mga kapatid, if God will work in you, in your will, in your performance, good pleasure yun sa Panginoon. Kapag tayo-tayo lang, kapatid, hypocrisy, tawag dyan, or facade. Mga kapatid, sabi, wala na akong kasalanan. Hindi na kami nagkasala, sabi ng asawa. Maniwala ka dyan. Asawa mismo ang alam kung pati anak mo. Sa debate, grabe. Hindi na kami nagkakasala. Perfect na kami. Grabe
Pero ang asawa sabihin, perfect. Yung anak, yung kapatid, hindi mga kapatid, fasad lang yon. Pero kung ang Panginoon ang mag-work in you, in your will and in your performance, good pleasure yun. Pero kapag fasad at hypocrisy, ay hindi yun good pleasure sa Panginoon. Yung good works mo, kung hindi Diyos ang nag-work niyan sa will at saka sa effort mo, hindi yan good pleasure sa mata ng Diyos. Sa mata mo lang yan at sa mata ng ibang tao. Pero kapag ang Diyos mismo, explicit yan kailangan pa ba ng interpreter yan? For it is God who works in you both to will and to do of His good pleasure. So outside His working, there is no pleasure of God. Kaya nga kami, sabi namin, Lord, please work in us. Kasi ang pagbabago sa tao, mga kapatid, hindi hipokrito, hindi pasad, kundi tunay. Halimbawa, may isang pastor, napaka-grabe ang pride niya. Be holy, for I am holy, sabi ng Diyos. Kung hindi ka holy, hindi ka Kristiyano. Grabe. Ngayon, lumagapak. Naka-sexually immoral. Ngayon, saan na? Wala. Ganito na. Wala nang ministry. Give up na siya. I'm so sorry. I have committed something. Yun ang paraan ng Diyos para ang humility lalabas. Grabe ang humble down. Hindi katulad ng iba. Tinatago. Sa amin, i-expose yan, ipakulong, picture. Pastor yan, picturean. Wala. Pangit na masyado ang muka dahil walang kasiyahan sa tunay na anak ng Diyos kapag gumagawa ng hindi mabuti. Kaya sabi ni David, restore unto me the joy of my salvation. So kung pare, pastor o imam or kahit ano pa dyan, gumagawa ng masama at masaya ka pa rin hanggang ngayon, ay nako, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka. Kaya sabi namin mga kapatid, kaya naniwala ka, hindi napuputol yan. Bakit? Ang Diyos ang mag-work sa amin hindi kami. Resulta yun lang yung ginawa namin dahil sa Diyos. To God be the glory. Sabi namin ganun. Di ba? Number 3, bakit kami naniwala na ang eternal life hindi napuputol? Pangatlo, Philippians 1:7, for being confident of this very thing, that God, who has begun a good work in you, will perform it until the day of Jesus Christ. Kung ano yung nasimulan ng Diyos sa amin, siya ang tatapos, hindi kami. Kaya naniwala kami, hindi napuputol yan. Bakit? Siya ang magtrabaho. Kung anong sinimulan niya, tatapusin niya. Yun ang sabi ng Panginoon. Kung hindi sinimulan sa iyo at hindi niya tatapusin, mag-isip-isip ka. Kung anak ka ba talaga ng Diyos? Kahit anong reliyon mo, kapatid, sasabihin ko sa iyo, may mga Baptist din ganun. May mga ibang reliyon din na ganun. Akala nila, ito na yun. Ikaw mismo, examine yourself. I do not judge you, but I will examine myself. Okay? I am just challenging you na examine yourself. Kaya nga hindi kami nagsasabi, ikaw hindi ka talaga Christian. Kasi ganito ka. Hindi kami nagsabing ganun. Kung may pastor man na magsabing ganun, ano yun? I-rebuke ninyo. Mga kapatid at mga kaibigan. So kapag i-examine mo sarili mo, kapag sinimulan ng Diyos, bakit niya hindi tinapos? Anong tawag mo sa tao na nagsimula at hindi tatapusin? Kung engineer ka, halimbawa, nagtrabaho ka ng isang bahay, o sinimulan mo, tapos hindi mo tinapos, ang tawag sa'yo ng engineer. Di ba? Ang pangit na engineer na ito. Pero ang Panginoon ay napaka great engineer, great architect, mga kapatid. You cannot imagine how awesome God is. Mga kapatid at mga kaibigan, yan bakit kami naniwala. Pangatlo, Hebrews 12:6, for whom the Lord loves, He chastens and scourges every son, whom He receives. Kapag nakita niyo mga pastor, mga Baptist, na nakakumit ng adultery nasa Diyos, tingnan yung mukha. Masaya ba siya? Tingnan yung mukha ko. Tingnan yung mukha ng pastor na walang nagawang adultery. Mga kapatid at mga kaibigan. At in-compare mo sa pastor na nagtatago, tinataguan yung kanyang kasalanan, tingnan mong mukha. Mga kapatid, mga kaibigan. Di ba? Kasi nga, yan ang palatandaan na dinisiplina ka at chastens and scourges every son whom He receives. Yun ang paniwala. Kaya hindi napuputol ang eternal life kasi nga may disiplina itong totoong mga anak ng Diyos. Disiplinahin yan, mga kapatid. Kung tingnan nyo ang karugtong niyan, mga kapatid, napakaganda. Diba? So, niwala kami dyan, mga kapatid at mga kaibigan. Right? Now, panglima, 1 John 1:7. And the blood of Jesus Christ, His Son, keeps on cleansing us. Ang salita dyan sa keeps on cleansing us, or cleanse us sa King James, kataridze. Kataridze is in present active indicative, meaning ongoing efficacy. Now, hindi pabalik-balik yung kamatayan ni Kristo. Hindi pabalik-balik na ni Kristo, kundi continuous yung efficacy ng kanyang kamatayan, ng kanyang dugo.
mga kapatid. Ongoing efficacy. Oh. So ibig sabihin yan mga kapatid, mga kaibigan, ang dugo ng aming Panginoon ay siyang dudugtong sa kulang namin. Kaya hindi napuputol ang eternal life kasi ang eternal life, no, ano man yan, no? From the moment you believe the Lord Jesus Christ heartily up to the end, ang ginagawa ng dugo ni Kristo, ni Panginoong Jesucristo, mga kapatid, ay palaging naghuhugas, keep on cleansing us. Parang washing machine, no? Parang janitor ang Panginoon, mga kapatid. Hamakin nyo, meron tayong Savior, meron pa tayong janitor. Sabi ng isang pastor, ginawang janitor ang ating Panginoon. Siyempre yun ang nasa Bible. That is a humble work of our Lord Jesus Christ into our lives. No? The blood of Jesus Christ, His Son, keeps on cleansing us. Kataridze. Na ongoing efficacy yung kanyang blood. Us from all sin. Halimbawa, ito, tapos na ano yung kasalanan mo. Ang dugo ni Kristo ang palaging nagdugtong yan. Kaya hindi napuputol ang eternal life. Kasi dinudugtong ng Panginoon yung mga pagkukulang namin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Oh, 'di ba? So hindi naputol, hindi mapuputol 'yan kasi ang dugo ni Kristo ay siyang mag-fill up sa mga pagkukulang namin doon sa eternal life. Kung minsan itong mga kung minsan ito ding mga may osas na mga talagang mga abuser, no? Kahit saan tayo mga abuser eh. Makatoliko may abuser, Islam may abuser. Kahit saan ka pupunta sa grupo may mga abuser, ina-abuse yung mga pagtuturo, ligtas na ako, ganito, ganyan, di ba? Nahulog sa kanal, sa kalalasing, di ba? So ganun mga kapatid, may mga abuser sa doktrina. Pero huwag kayong mag-alala dyan, kasi sabi sa Hebrews, i-scourge yan ng Panginoon. I-chasten yan mga kapatid, at hindi madali ang scourging o chastening ng Panginoon. Hindi madali, masakit masyado. Antayin nyo lang, mga kapatid at mga kaibigan. Right? Now, pang-anim mga kapatid, ganito. At the moment of justification, nung naniwala ka kay Kristo, ito yung forensic justification. Ibig sabihin na, in the sight of God, you are mine and you are eternally saved. Bakit? Ganito kasi mga kapatid, halimbawa, yan, si Kristo, inangkin niya akong anak. Ang gagawin niya mga kapatid, ganito, from the moment of justification to the final glorification, again, ibalik natin, from the moment of justification, yung forensic justification, in the sight of God, ang gagawin niya, inangkin ka niya, ang sabi sa Bible, kapatid at mga kaibigan, ito, to the final glorification. Ito kasi sabi ng 1 Peter 1:4-5. 1 Peter 1:4-5 sabi, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fades not away, reserved in heaven for you, who are kept by the power of God. Yan, isipin nyo. Anong sabi? Who are kept by the power of God through faith unto salvation, ready to be revealed in the last time. So again, from the moment of forensic justification, siguradong sigurado, because of the power of God, to the final glorification, mga kapatid, we are kept by the power of God. Kayo, ano? Ano ang nyo? Ako, magaling ako. Di kayo, bahala kayo dyan. Tingnan natin mga kapatid at mga kaibigan. Kaya sa debate, kahit ano na lang gagawin, ganito, ang bibig puro ng demonyo, demonyo kayo, parang para lang manalo. Ay, nako kapatid, ayaw namin yan. So, yan ang rason bakit ang mga OSAS defenders naniniwala na hindi napuputol ang eternal life. Kasi nga, ang Diyos mismo, ilang verses yun? 6. 6 na verses yun mga kapatid. Very explicit passage yun o passages, mga kapatid at mga kaibigan. So paano mo i-refute yun? Sige daw, i-refute no, yung mga kapatid. Mag-present ka ng ibang verse. Parang pinagsuntok mo yung Bible. Ginawa ko na yan mga kapatid, yung exposition ng mga verses na ginagamit ninyo out of linguistic and contextual interpretation talaga. Kasi most of you na anti-OSAS, hindi naniwala sa scholastic interpretation, mga scholars ba? Hindi kayo naniwala sa mga scholarship, yung mga nagmasteral niyan, kasi parang kayo ang mas magaling, ganun. Hindi kami ganun, mga kapatid. Kasi nga sabi ng Ephesians 4:11, ibinigay ng Panginoon ang pastors and teachers. Ano yung teacher doon sa Greek? Didaskalos. Ano yun? Doctor or master. Tingnan nyo sa Greek. Kung ano ang Greek word ng teacher dyan sa Ephesians 4:11. Didaskalos yan, meaning master or teacher. Tanong, master ka ba? Teacher ka ba? Sa language. Alam mo ba yung Greek language yan? Alam mo ba yung grammar? Yung iba, Greek pa, Hebrew. Pero anong ang tense? Anong mood? Anong
voice. Oh. Paano siya igamit? Oh, hindi lang ibig sabihin marunong ka nang magbasa, marunong ka nang ng Greek kasi may Greek din. Oh, diyan sa internet. Pero ang tanong, alam mo ba ang tense niyan? Alam mo ba ang mood? Alam mo ba ang tawag doon sa pangatlo, no? Voice. Oh, yung present, active, indicative. Anong ibig sabihin nun? Subjunctive. Oh, passive. Oh, anong ibig sabihin? Basta wala. Ganun. Kasi hindi tayo nag-aaral eh. Oh, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dissecting. The word dividing, the word of truth is dissecting the word of truth. So yun po mga kapatid, mga kaibigan, ang aking stand doon mga kapatid, na si Adan at si Eva, walang eternal life yun kasi hindi papasa sa linguistic, biblical at contextual interpretation. Okay? Sana po ay nagkaroon tayo ng kalinawan sa ating pag-iisip ngayong gabi.